Magandang umaga po sa ating lahat. Maaari na po tayong tumayo upang sabay-sabay natin purihin, sambahin ang pasalamatan ng ating Diyos na buhay. Amen! Sa malakas na palakpak mga para sa Panginoon. Kung aking mamasdan
sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko, ikaw ang pagkain sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo, yes, o ganun ko, Diyos, maghari. Gawin natin itong panalangin. Pangako sa ating Panginoon na walang ibang maghahari sa buhay natin kundi siya lamang. Malayan natin pakiusin ng banal na Espiritu sa umaga nito. Nais ko'y maging katulad mo, isang bahay ng maghari. Hallelujah! Sa buhay ko, yes, O God, pusong dalisay ang Lord, naririnig mo ang panalangin ng mga kapatid natin na ito ang Panginoon. Wala kaming ibang ibig sa buhay natin, kundi ikaw ang patuloy na kumilos. Nais ko'y maging katulad mo, ikaw ang magkain sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko, ikaw ang magkain sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo, isang Panginoon. Yes, O God. Iaalay ko sa'yo ang aking buhay. Masagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Yes, O God. Hallelujah. Lord, salamat sa umaga na ito, ang Panginoon. Nakikita mo yung sitwasyon na meron kami. Nakikita mo yung bilang na meron kami. Pero Lord, patuloy kang kumikilos sa buhay namin, aming Panginoon. Patuloy na lagi mo po kami kinakatago sa tuwing kami tumatawag sa iyo, aming Panginoon. Patuloy na ikaw ang kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin na narito, O God. Lord, walang kahit anong bagay, walang kahit anong problema ang makakahadlang upang hindi matuloy ang gawain mo. Salamat sa mga buhay na kapatid ko na patuloy na naglalaan ng oras sa iyo para unahin ka, aming Panginoon. Ikaw ang nakakakita, ikaw ang nakakaalam ng iba't ibang sitwasyon na meron kami, aming Panginoon. Kaya sa umaga na ito, pinagkakatiwala na po namin sa iyo ang lahat, aming Panginoon. Lord, sa umaga na ito, binabalik namin sa iyo ang mataas na papurin, pasalamat at tanging pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Kung meron po tayong Biblia, sabay-sabay po natin basahin ang Galatians 1 hanggang 10. For am I now seeking the approval of man, of God? Or am I trying to please man? If I were still trying to please man, I would not be a servant of Christ. Purihin ang salita ng ating Panginoon. I
Ayan, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Pwede po ba natin batiin yung mga katabi po natin ng isang Happy Lord's Day? Ayan. Noong nakaraan na po, nagdimang po tayo ng ating ika-14 na taon. At ngayon po ay panibagong taon ang ibinigay sa atin ng ating Diyos na buhay. Kung ating po titignan ang ating pong binasa, ito po ay isang bersikulo kung saan ito po ay tumatalakay kung sino po ba ang ating pinaglilingkuran. Sino po ba yung gusto po nating sambahin at bigyan ng papuri. Babasahin ko po muli ang ating pong teksto mula po sa Galatians chapter 1 verse 10. Sabi po dito, "For am I now seeking the approval of man or of God? Or am I trying to please man? If I were still trying to please man, I would not be a servant of Christ." Who among us in this place po na naglilingkod para sa tao? Sino po kaya yung nasa sa atin na nabubuhay dahil ito yung gusto ng mga tao sa paligid na meron po tayo? But before we dive in sa ating po pag-aaralan, hayaan niyo po na bigyan ko lamang po kayo ng overview kung sino po ba ang nagsulat ng Galatians chapter 1 verse 10 or yung buong aklat po ng Galatia. Ito po ay sinulat ni Apostol Pablo, ni Paul. He is the author of this book. Ito po ay kanyang sinulat during the early church sa panahon po nila. It is written as a defense against the accusations. Bakit po kaya? Kung titignan po natin si Paul po, or mas kilala po dati, nung hindi pa po siya nakakakilala sa ating Panginoon bilang Saul, siya po ay hindi naman po parte ng 12 disciple ng ating Panginoon. Kaya ang mga Judaizers o yung mga naglilingkod ay kinwestiyon ang kanyang mga itinuturo. Lalo na po sa simbahan ng Galatia. Tinatanong po nila kung Diyos pa ba ang napaglilingkuran sa kanyang ginagawa. But before that, sino po ba si Paul? Si Paul po ay isang Pariseo na kung saan he persecuted the Christians before. Inuusig niya po ang mga Kristiyano dati. Ang buhay po niya ay maganda. Sabi nga po, kung titignan po natin, ang mga Pariseo po, sa panahon po natin, sila po ay mga nasa middle class. Maayos po. Maganda po ang buhay ni Saul during his time. Pero bakit po siya sumunod sa ating Panginoon? Maayos po yung buhay niya. Kung titignan po natin, si Paul po before ay people pleaser. Gusto niya po na yung mga tao, yung kagustuhan po nila, yun po yung nasusunod sa buhay niya. Gusto niya po na nag-gain siya ng popularity. So, yung mga Judaizer po ay ginamit po yung dati niyang pagkatao para po sabihin na ngayon bilang naghahayag po siya ng salita ng ating Panginoon na siya po ay people pleaser. Bakit po? Kung titignan po natin, sabi po nila kasi ginagawa po yung pamaraan po ng pagbabahagi ni Paul ng salita ng ating Panginoon ay iba po sa mga Judaizers o sa mga Pariseo. Kasi ang mga Pariseo po, ang gusto po nila, yung salita ng ating Panginoon o yung binabahagi po nila ay naka-align po sa utos na binigay kay Moses. Kung titignan po natin kung ano yung nakalagay sa sinabi sa mga utos na ibinigay kay Moses, yun lamang po yung dapat gawin. Isa pong question nila kasi ginagawa pong sa panahon po natin, kumbaga ina-align po ni Apostol Pablo yung kanya pong itinuturo. Kung titignan po natin, di ba po, kailangan before naka-align sa law of Moses, yung Torah, na itinuturo po ng mga disipulo dapat, ang mga nagtuturo ng salita ng ating Panginoon. Pero si Pablo po hindi. Kasi naniniwala po siya na ang kanya pong ginagawa ay according sa nais ng ating Panginoon. Si Apostol Pablo po, hindi naman po yan isa sa mga disipulo ng ating Panginoon. Kumbaga, di ba po ang mga disipulo talaga ay sila po yung na-encounter nila. Nandyan po sila, kasama po nila ang Diyos nung sila po ay humahayo at nag-aaral. Pero si Apostol
Apostol Paul ay hindi naman po. Ang Diyos po ay pumanik na sa kanyang kaharian nung si Pablo po ay kanyang ginamit. Paano po ba naging Kristiyano at tagasunod ng ating Panginoon si Pablo? Kung maaalala po natin yung kwento po sa Damascus, si Apostol Pablo po ay nabulag ng 3 araw para po makita niya na ang Diyos ay buhay at siya ay tinawag. Kasi ang buhay niya maayos eh. Okay yung buhay niya eh. Ang sektor po nila ay isang maimpluwensya. Ang mga Pariseo po that time ay maimpluwensyang mga tao sa mga Kristiyano sa pamamagitan po ng kanila pong mga buhay. Si Saul ay lumaki sa isang magandang pamilya pero hindi po masasabing okay. He is educated and isa po siya sa mga Pariseo. Ang Pariseo po ay isang maimpluwensyang pangkat na kilala bilang mga strikto sa pagsunod sa kautusan ni Moises at sa mga matatanda. Di ba po kung titignan po natin, yung iba din po sa atin, kung ano yung sinasabi ng matatanda, yun po ang ginagawa. Di ba po, yun po yung paniniwala ng iba sa atin, ay sinabi ng matatanda eh. Bakit? Kapag matanda daw po kasi ang nagsabi, kapanipaniwala, totoo. Kasi bakit? Mas may experience daw po sila. Mas alam po nila yung mga ginagawa po natin. Sabi nga po, minsan sinasabi ng mga matatanda, papunta ka pa lang, pabalik na kami. Or sasabihin mo nga, papunta ka pa lang, nakabalik na kami. Nakabalik na kami. Another one, it is a defense of Paul to Judaizers at time. People accuse him as a people pleaser dahil sa kanyang pamamaraan ng pagtuturo. They think that through his teaching, he make it easy for the Gentiles. Ginagawa niya ito to gain popularity. Pero malinaw po na sinabi sa first 2 verses, sa verses 8 and 9, na hindi po. Si Apostol Pablo po ba? Susumpain niya po ba ang mga nagtuturo ng salita ng ating Panginoon? Malinaw po na sinabi doon na sumpain nawa ng Diyos ang sino man na nangangaral ng magandang balita na iba kaysa sa ipinapangaral namin. Ikaw ba sarili mo kung naiiba yung tinuturo mo at hindi according sa plano ng ating Panginoon, susumpain mo ba yung sarili mo? Hahayaan mo ba na parusahan ka ng ating Panginoon? Hindi po, di ba? Pero matakot tayo na baka sa ating pamumuhay, hindi na pala ito ang kalooban ng ating Panginoon. Most of the people right now is a people pleaser. Tama po ba? Gusto po nila, lalo na po yung mga kabataan, kung ano yung gusto ng magulang, yan yung ginagawa. Sa mga, bago mag-college ang mga kabataan, tinatanong po yan, ano po ba ang kursong gusto nyo kuhanin sa kolehiyo? Sasagot nila, ay, sabi ni Mama, mag-nursing daw ako eh. Sabi ni Mama, mag-teacher daw ako. Growing up when I was in a grade school, ang pangarap po ni Mama sa akin ay mag-seaman. Seaman po, di ba? Bakit? Bakit seaman? Malaki daw po sahod. Nasa barko. Eh, syempre, mag-seaman, mapera po yan. Di ba? Ang sahod po niya, mapatak ng 50 above ang kanila pong sahod. Sino naman pong hindi gusto ang sahod mo, 50,000, pataas pa, di ba? Di ba? Lahat naman po tayo, gusto po natin, sa sweldo tayo ng pataas. Pero, hindi po yun nangyari. Hindi po ako nagsiman. Gusto ko nga po dati magturo eh. Gusto ko maging teacher. Pero, teacher yun. Gusto ko. Yun po. Shared dream po namin ni Mama ang maging teacher. Si Mama po, growing up sa college, gusto niya pong mag-teacher. Honestly, mag-teacher po dapat yan. Kaya lang, hindi po ninawag ng Diyos. Kasi, yung kapatid niya po, nasunod po sa kanya, nag-enroll po kagad ng college. Teacher din po. Ending, hindi naman po pala pumapasok. So, si Mama po, nag-giveaway. And until now, hindi na po niya na-pursue yung kanyang pong kagustuhan. Kaya sabi po magkakapatid, kung tatanungin niyo po kami kung ano po yung gusto po namin paglaki po namin 4 na magkakapatid, mula po sa atin po hanggang sa bunso, gusto po namin magturo. Gusto po namin maging teacher. Pero, unexpectedly, hindi po yun ang kurso mo ngayon. No? Napakalayo po ng course ko sa pagtuturo. From business ad to teacher po, di ba? Hindi naman po ganun kalapit ang pagiging business-minded sa pagtuturo. Maybe may pagkakamukha po sila when it comes for public speaking,
pero hindi po yung the way na magtuturo. Pero sabi ko kay Lord, gusto ko po talagang magturo. Pero na-realize ko, yung course ko, pwede pa rin daw po pala magturo. Yung teacher po namin na bago sa product management, kung hindi po ako nagkakamali, siya po ay graduate ng business ad, pero siya po ay professor sa Basi. So sabi ko, pwede. Pero, kailangan po pong mag-masteral para mag-full time, para mas umangat pa po yung, syempre, yung sahod, sino po ba kayo? Diba? Pero going back, ito po, salita ng ating Panginoon na ating pong pinag-aaralan ngayon, ay isa pong depensa ni Apostol Pablo upang ipaglaban na ang kanya pong itinuturo ay hindi naayon sa tao, kundi naayon po sa ating Panginoon. Ito pong ating pag-aaralan ay may titulong Pleasing God over People. How many of us living our life according to the will of God? Sa tingin po ba natin, will ng Diyos yung buhay natin ngayon? Sana. Sana will ni Lord, di ba po? Kasi there's a time na minsan nakala natin will ni Lord yung ginagawa po natin pero hindi. Di ba? Porket masaya tayo, ay will to ni Lord, masaya ako nag-e-enjoy ako, komportable ko sa buhay na meron ako. Will to ni Lord. Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon, porket masaya tayo at yung buhay po natin ay maganda, ay will na ni Lord. Yung mayayaman po, will po ba ni Lord yung buhay po nila? Hindi. Kasi kung titignan po natin, that is what they want sa buhay po nila. Ang maging mayaman, ang mas magpayaman pa po. How many of us living according to the expectation of many people? At sino po dito sa atin ang people pleaser? Sino po dito yung gusto nila kapag yung ginagawa nila na masaya yung tao, yung magulang? Di ba po, ang bawat kabataan gusto po nila ay napapangiti ang kanilang mga magulang. Gusto po nila maging masaya ang kanilang mga magulang na ginagawa po nila ang lahat para po mapasaya ang kanilang mga magulang. Pleasing God meaning prioritizing divine approval through faith and obedience. May pananampalataya po ba tayo? May pagsunod po ba tayo? Si Lord po ba ang napipis sa ating buhay? Siya po ba yung natataas kapag po may achievements tayo? Si Lord po ba yung naitataas? O yung mga nasa paligid po natin? Sabi ko sa iyo, magganyan ka, tignan mo yung buhay mo. Ang ganda-ganda, di ba? Sino po dito yung nabubuhay dahil yan po yung sinabi ng kanilang mga magulang? O anak, magsiman ka. O anak, ganito yung gawin mo. Sino po yung ngayon ay nabubuhay dahil po sa expectation ng kanilang mga magulang? Sa mga kabataan, once you are academic achiever, you are expected to be smart, intelligent. Di ba po, kapag nasa honor ka, dapat magaling ka mag-English, magaling ka sa math, magaling ka sa science. Pero in this generation, sabi po nila, parang napakadaling makakuha ng line of 9. Sa generation ko po, di naman po nalalayo, no? Sa generation ko po dati, makakuha po ng line of 9 ay pahirapan. Todo effort. Kasi, pinaghihirapan po talaga. Pero sabi po nila sa panahon, parang yung mga estudyante, pa-petics lang, 95. Sasayaw lang, a-acting lang, 95. Sa MAPE, mga grade, 96, 97, 98, 99. Di ba po, yun po yung mga grade ng mga kabataan ngayon. Hindi naman po sa dinidisregard po natin yung effort po nila. Pero yung dati po kasi ay iba. Sa panahon po natin ngayon. Kapag academic achiever ka, dapat nasa magandang university ka. Dapat dean's lister ka, president lister ka, dapat hindi ka nagkakamali. Number 1 po, seeking approval. Sabi po dito, sabi po ni Apostol Pablo, for am I now seeking the approval of man or of God? Approval na po ba ng Diyos? Yung hinahanap po natin, o approval lang po ng mga tao na nasa paligid natin. Masakit po na mamuhay sa expectation ng mga tao. Ang standard po ng mga tao ay napakataas. Tama po ba? Sabi ko nga po, kapag academic achiever ka, ang expectation po sa iyo ng mga tao, lagi kang nasa top, lagi kang may award, lagi kang may best. Di ba?
yun po yung expectation ng mga tao sa atin. Pero sa atin, ano po ba ang expectation ni Lord sa buhay po natin? Who among us seek for the approval of people, or are we seeking their approval or God? Or sumagi lang po ba sa ating isipan ang mga tanong na ito, sa Diyos pa ba ako naglilingkod? O sa Diyos pa ba ako sumusunod? O ginagawa ko na lang ito dahil sabi ng mga nasa paligid ko? Sa atin na po, di na po tayo lalayo sa church. Sabi kasi ni Mama, tumugtog ako sa church. Sabi ni Mama, mag-ministry ako. Sabi kasi ni Ate Rosel, pinipilit kasi agad Ate Rosel, tumugtog ako. Sabi kasi ni Ate Rona, uy, kumanta ka. Diba? Pinipilit naman po ako kumanta. Joke lang po. Diba? Sa panahon po ba natin ngayon, sa mga nasa ministry at ngayon po na nasa simbahan tayo po ba ay narito dahil pinilit naman po tayo ng mga tao? Hindi po. We are willing to become here dahil gusto po natin. Willing tayo na makinig at mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Hindi na po natin sinisik ang approval ng mga tao. Pero kung tatanungin niyo po ako, there's a times na nandun pa rin po ako to seek the approval of many people. Dahil growing up, hindi naman po, syempre, yung iba po sa atin, kilala naman po ako. Growing up, parang nabuhay po ako sa expectation ng mga tao na dapat eto ka. Dapat ganito ka. Alam niyo po yung kapatid ko pong bunso, si Larissa, yung isa pong sumasayaw dito, wala, nagbakasyon eh. Alam niyo po yun, yung expectation ng mga tao sa kanya, ng mga teacher, nung maririnig ko na lamang po, kung nagkwento ni Mama, na yung comparison between us and her. Kasi kami po tatlong magkakapatid, yung mga nauna sa kanya, syempre hindi naman po kami not to brag. Lahat po kami ay nasa linya ng academic achiever. Pero yung kapatid ko po ay sinasabi po nila, uy, yung kuya mo, di ba? Matalino yun. Yung ate mo, di ba? With honor yun. Syempre, ang expectation po nila sa kapatid ko, dapat siya rin. Di ba po? Eh, alam niyo po yung kapatid ko kasi, go with the flow lang yan eh. Wala nga po yung masyadong pakialam eh. Alam niyo po, nung pandemic, hindi po yan nag-aaral. Totally, hindi po yan nag-aaral. Ang sumasagot po ng mga module niyan, it's either si Mama or kami. Nung pandemic, pasok po sa award yan. Ayun po, no? Hindi po para i-chismis ko yung kapatid ko. Pero nung nag-face-to-face na po ng grade 5, alam niyo po, ligwak. Wala po sa award. Wala nga po atang moves yun eh. Di ba po? Noong grade 6 din, wala din po siyang award. Pero lahat po sila binigyan ng medal. At masaya na po siya doon na may medal siya. Pero this grade 7, hindi po namin ina-expect na yung kapatid po namin ipapasok ng with honor. Kasi nga po, laro ng laro. Di ba po? E-bike ng e-bike, magmomotor. Yun po yung gawain niya eh. Hindi po yung nagre-review pag nag-e-exam. Hindi po yung gagawa ng assignment niya. Madalang po gumawa yun. Pero makikita po natin yung effort, di ba? Kahit pa paano nag-effort po siya. Tuwa nga po nung pasok po sa award eh. Nung pasok po siya sa with honor. Pero hindi na po namin in-expect yun na papasok siya. Ikaw ba naman, syempre, di ba po, kapag ang tao nakikita mo wala namang ginagawa, mag-e-expect ka po ba? Di ba hindi? Pero yung ibang tao, ina-expect po nila na yung kapatid ko dapat matalino din. Minsan na ako iniisip ko, sabi ko ni Mama, sa magkakapatid talagang may isa. pero nung nagka-award po siya, parang hindi naman, parang lahat naman. Parang okay naman, di ba po? Yung ganun po, pero yung kapatid ko po, hindi po siya nag-seek ng approval ng kahit sino. Kung ano yung gusto niya, yun lamang po. Kung ano yung gusto niyang gawin, yun lang. Hindi siya nag-ano, ay sabi ng mga tao, yung mga kuya ko, yung mga kapatid ko, ganito, dapat ganito rin ako. Hindi po. Yung po yung isa na natutuwa ko sa kapatid ko na hindi po siya nagpa-pressure sa mga taong nasa paligid niya. Pero kami po, mga kuya, kami po na mga kapatid niya, namuhay po kami sa pressure ng mga tao. Kasi growing up, yun po pala yung isang consequences or isang parang titignan po natin na negative pero at the same time positive. Na ikaw kapag lumaki ka na palagi kang ina-awardan, kapag may times na hindi ka na na-awardan, yun yung titignan ng mga tao. Ay, di ba dati honor student ka? Di ba dati
umaakyat lagi yung nanay mo sa stage. Di ba dati, palagi kang tinatawag, palagi kang kinokontest. Pero anong nangyari? Yun po yung expectation ng mga tao sa atin. At tayo naman po, we live for their expectation na hanggang ibinibigay na po natin yung mental natin. Nagkakaroon na po tayo ng mild anxiety or depression sa ating pong mga utak. Hindi sabi nila kailangan kong galingan. Yun po yung nagiging buhay po natin before. Pero tayo bilang mga Kristiyano ngayon, we are not seeking the approval of people. We are seeking the approval of God. People nowadays ay nabubuhay because of the validation, praise, and recognition ng ibang tao. Sino naman pong ayaw na sabihin, ang galing mo naman, di ba? Yung mga nanay nga po, kapag naririnig yun at sinasabihan sila ng mga kakwentuhan po nila sa mga sa kanto, o yung anak mo, ang galing naman. O yung anak mo gagraduate na. Di ba po yung mga tenga ng mga magulang natin, pumapalakpak. Yung mga ngiti po nila, abot tenga. Kasi they hear the people praise their children. Pero mas masarap po kung ang Diyos ang ating pong praise. Madalas, they prioritize people over their own. Masaya naman sila. Okay na to, sabi po ng mga tao. Yung ibang pa nga, dahil nabubuhay sa expectation ng mga tao, lalo na po yung mga achiever, they thought na since they failed, hindi na sila nakikita. Di ba nga po, usok-usok sa social media, kapag academic achiever ka, ay, napansin na ako ng magulang ko. Dati hindi naman ako napapansin ng mga magulang ko Napansin lang nila ako kasi may award ako. Yung po yung mga nakikita at napapanood ko po, minsan, nasabi po nila ay may patutunguhan na yung buhay ko dahil academic achiever na ako. Yung gusto ni mama na umakyat sa stage, nagawa ko na. Pero masaya po ba tayo doon? Yung satisfaction po ba nandun? Wala po. People will never be satisfied with the expectation of people. Only the expectation of God. If we please God, wala na. Tapos na po ang usapan. Na-please mo na ang Diyos Hindi yung mga tao. People see their worth through the clap, through the applause of many people. Mas maraming palakpak, mas nagiging masaya po ang mga tao. Diba? Mas maraming, ang galing mo naman. Sa susunod, dapat galingan mo pa. Diba? Sabi po dito, once naman po ang mga Kristiyano, ano po ba ang expectation sa atin? Dapat perfect. Banal. Hindi ka nagkakasala. Yan po ang expectation sa atin na masakit. Kasi bilang Kristiyano, na kung titignan, dapat naman po, we must be a perfect one. Pero hindi po tayo nilikha na perfecto. Pero yung standard na binigay sa atin ng mga tao, dapat hindi ka na nagsisinungaling, hindi ka na gumagawa ng mga gawain makamundo, ay isa sa bagay na kung titignan po natin ay nakakalungkot. The expectation of them is so high. Tandaan po natin that we should not live according to their expectation or wants. Sabi po nila, yan ang buhay mo dapat, hindi po. Dapat ang gusto po natin, yung buhay na gusto ng ating Panginoon. Kapag nasa top ka, dapat lahat ng aspeto magaling ka. Kapag Kristiyano ka, you must be perfect. That's the standard of many people. Huwag po tayong magpaka-stress sa nais po ng mga tao. Hindi po natin kailangan yung approval nila para tayo ay mabuhay. We are created to please God, not people. We are created to glorify God who created us. Hindi tayo nilikha para sa tao. Hindi tayo nilikha para sila ay maging masaya. Nilikha tayo para papurihan ng ating Panginoon. Sabi po dito, we must not seek the man's approval. Sabi po dito, hindi po natin dapat i-desire yung validation ng mga tao, yung praise and acceptance na meron po sila. Di ba po mga tao, tatanggapin lamang po tayo kapag magaling tayo, kapag okay tayo. Pero kapag patapon tayo, may pakialam po ba ang mga tao sa atin? Kapag talentless po tayo, may pakialam po ba sila sa atin? Wala po, di ba? Ang mga tao ngayon, kapag hindi mag-benefit sa isang tao, wala po silang pakialam. Pero habang nag-benefit po sila sa isang tao,
syempre, nakadikit po yan. Masaya po yan. Okay po sila. Yun po yung isang malungkot na kung titignan po natin, dati nabubuhay tayo sa approval ng mga tao. Pero ngayon, God's approval ang dapat po nating hanapin. Mabuhay tayo na ayon sa kalooban ng Diyos at isip po natin at i-please ay si God, hindi ang mga tao nasa paligid. Na kailanman po at hindi na masasatisfy sa ating mga ginagawa. Di ba nga po kapag may achievements tayo, gusto pa nila higitan pa po natin yun. Kuwari, success ka na, gusto pa nila maging mas successful ka pa. Pero si Lord hindi po siya tumitingin sa kung anong meron tayo. Si Lord po ang dapat matuwa sa ating mga ginagawa. We are not here to please people. We are here to please God. Sabihin po natin, I am here to please God. Not the people. Declare po natin sa ating mga buhay na narito tayo sa mundong ito para paglingkuran ng ating Panginoon. Yun naman po yung purpose natin eh. Paglingkuran ng ating Diyos. Paglingkuran siya ng buong puso. Hindi yung mabuhay tayo sa nais ng mga tao. Nabubuhay po tayo to worship God. At dapat po natutuwa ang Diyos sa ating mga ginagawa. Sa tingin po natin sa ginagawa po natin ngayon, natutuwa po ang Diyos. Amen. Lahat po tayo nagtitipon-tipon dito to worship Him, to listen His words, at mag-aral ng Kanyang mga salita. Ito ang gusto ng Diyos. Ito ang dapat po natin gawin. Worshiping Him, obeying, and singing all the praises songs, mabiblis po natin ang ating Diyos. Ang ating mga kapatid, hindi po. Pero ang Diyos, mabiblis po natin sila. Sabi po doon, sa ating pong binasa, ano po ba ang tunay na lingkod ng ating Panginoon? Kung piniplis po natin ang mga tao, we are not a servant of God. Masakit na salita ay hindi pala ako lingkod ng Diyos kung tao ang piniplis ko. Totoo naman po eh. Hindi tayo lingkod ng Diyos kung ang natutuwa sa ating mga ginagawa ay mga tao. Tinanong na po ba natin ang ating mga sarili kung natutuwa ang Diyos sa ating mga ginagawa? Sa desisyon na meron po tayo, ay, hindi mo na ko ate, matutuwa kaya si Lord? Do we consider the feeling of God sa bawat desisyon na gagawin po natin? Ay, hindi mo na ko ate, okay lang yan. Di naman magagalit sila pastore, hindi naman magagalit sila tirosin. Okay lang yun, wala naman silang pakialam eh. Si-swimming muna kami. Diba? Minsan lang naman, matutuwa kaya si Lord sa mga kataga na atin pong binabanggit na yun? Hindi, minsan lang naman eh. Diba? Minsan lang naman ako umabsent. Wala namang masamang umabsent eh. Diba? Pero hindi po ba ni Lord yun? Diba? Masaya ka, okay ka, inalaw ng Diyos. Akala mo tama dahil nag-e-enjoy ka. Yun pala at the end of the day, yung consequences ay hindi magiging maganda. Hindi porket minsanan lang ay tama. Hindi porket minsan mo lang gagawin, okay na. As a Christian, we must be stand firm in our commitment in God. Hindi naman po tayo sa tao umoo, kundi sa ating Diyos. Umoo tayo na maglingkod sa Kanya at kaakibat po nun ay sakripisyo. Diba? Maybe we miss all the memories na ginagawa po. Ay, di ba nga po minsan naiingit tayo? Ay, saya-saya nila. Sasama na ako kasi sila masaya sila nung una eh. Gusto ko din ma-experience yun. Ngayon lang naman ako absent. Masaya sila. Gusto ko din ma-experience yun. Pero hindi po lahat ng kasiyahan ay tama. Yes, may konting kasiyahan na ibibigay ang mundong ito, pero hindi yung kasiyahan na gusto ko nating matamo, which is yung matuwa sa atin ng ating Panginoon. True servant should be stand firm and be grounded in the Word of God. Matutuwa ba si Lord kung magsisinungaling ako? Matutuwa ba si Lord kung iinom ako? Matutuwa ba si Lord kung hindi ako atin? Matutuwa kaya si Lord kung malilate ako?
Sino pong teacher natutuwa kapag late ang estudyante? Wala. Di ba po? Pero meron po pala yung mga teacher na walang pakialam sa estudyante. Alam niyo po sa college, may experience niyo po sa mga hindi po nagka-college. Siyempre, except mo po sa mga nanay at tatay po natin. Sa mga currently student, katulad natin, sa college po may experience niyo po yun. Wala pong pakialam sa inyo yung mga prof. Pumasok man kayo o hindi. Hindi po nila kayo makakabulin. Sa school nga, sa high school, ang humahabol pa sa atin, teacher. Diba? Uy, anak, bagsak ka. Mag-comply ka. Sa college po, hindi nila sasabihin na bagsak ka. Dapat alam mo sa sarili mo kung ano yung mga ginawa mo. Diba? Malinaw po na sinabi ni Apostol Pablo na if he still trying to please man, he is not a servant of God. Because the true servant of God is the one who please God. Before po, si Paul ay people pleaser. Pero still, siya po ay people pleaser, dapat po hindi na siya sumunod kay Lord. Kung people pleaser pa rin po si Apostol Pablo, si Paul, hindi na po siya dapat susunod sa ating Panginoon eh. Okay po yung rango, okay po yung pamumuhay na meron siya. Takot nga po yung mga tao sa kanya eh. Takot nga po yung mga tao sa mga Pariseyo that time dahil sa pagiging stricto nila. Kung people pleaser lang siya at gusto niya ng popularity, bakit pa siya aalis bilang Pariseyo? Bakit niya pa ipapapalit yung buhay niyang maayos sa buhay na pinipersecute? Diba? Si Paul po ay isang persecutor, pero ang naging buhay niya po ngayon, ang naging buhay niya po before, nung siya po ay nakakilala sa ating Panginoon, isa na po siya sa inuusig ng mga tao. Isa na po siya sa mga sinasabi na, talaga ba, na ikaw ay sumusunod sa ating Panginoon. Isa na po siya sa mga question ng maraming tao kung totoo po ba ang kanyang pananampalataya. Kung okay na po ba ang estado natin, aalis po ba tayo? Mayaman na ako eh. Okay na ako dito, bahala na kayo. Babalik pa ba ako sa buhay na ayoko? Babalik pa ba ako sa kahirapan? Hindi po yun yung tinignan ni Apostol Pablo. Ang tinignan niya po ay kung paano siya susunod sa ating Panginoon. Ang encounter niya po sa ating Panginoon ay directly. Kinausap po siya ng ating Panginoon. Kaya nga po nabulag sa Apostol Pablo dahil sa pagtawag sa kanya ng ating Panginoon. Pero later on, after 3 days, nagpadala ang ating Panginoon ng kanyang isang sugo upang pagalingin at mamulat sa katotohanan si Apostol Pablo. We must be devoted to please God. We must be, lahat po ito ay dapat lifestyle na po natin to please God. Sabi po, once we say lifestyle, dapat parte na po ng buhay po natin. Hindi kung kailan lang po natin gusto, yun lang po yung gagawin natin. Ay, parang feel kong i-please si Lord ngayong umaga. I-please ko nga si Lord, magbabasa ako ng Bible. Pagdating po ng hapon, ay parang gusto kong uminom. Parang gusto kong gumala. Parang gusto kong tumambay. Sino po ang na-please natin? Yung mga tao sa mundo. Ay, dumating yung barkada ko, inaaya ko uminom. Tatayuan po ba natin yung pananampalataya natin o sasama tayo sa kanila? Wala pong masama na sumama. Ang masama po ay gawin yung mga ginagawa po ng mga tao sa sanlibutan. We must be devoted to please God. Hindi po yan kung kailan lang natin gusto. It should be a lifestyle. It should be part of our daily life. From the moment we start to open our eyes until we sleep, dapat po we devoted to please God. Sa bawat desisyon, dapat po ang Diyos. Sabi po dito, we must have one master kasi hindi po natin pwedeng paglingkuran ang dalawa. Kung tao po ang ipiplease po natin, napakadami po natin kailangan i-please. At may kanya-kanya po silang standards sa atin. Pero dapat po, we must have one master. Dapat po ang audience natin ay si Lord lang. Hindi po napakaraming tao. Isa lang dapat po ang pinaglilingkuran natin. Mahirap kung meron po tayong isa, dalawa, tatlo na paglilingkuran. Magulo at wala pong satisfaction. Our inner peace will be broken, will be shaken sa panahon po na meron tayong ganun na mga pinaglilingkuran. Bilang pagkatapos po, sabi po dito, you can have the applause of the world or you can have the well done by God. Ano po ang pipiliin natin? Palakpak ng mga tao at papuri nila o yung pag-welcome sa atin ng ating Panginoon at pagsabi, well done, may faithful servant.
Ano po ba yung gusto nating mapakinggan sa mga tenga natin? Yung palakpak ng mga tao o yung salita ng ating Panginoon at yung pag-welcome niya sa ating buhay? It's one of these pwede po natin piliin. Pero one of these can ruin our life. And one of these can be satisfied our life. Sabi po dito, mamuhay tayo para sa ating Panginoon, hindi sa nais ng mga tao. Stand grounded by the Word of God for us to overcome the temptation of the enemies. At panghuli po, sabi po dito, we must live to please God. Nabubuhay po ba tayo ngayon para sa ating Panginoon? Amen. Lahat tayo na narito ay nasa under the wings of God, under of His hand and shoulders. Lahat po tayo na narito ay nasa ating Panginoon. I'm not saying na yung iba pong wala dito ay hindi po namumuhay, na hindi po ayon sa ating Panginoon, hindi po. Sila po ay nabubuhay rin, pero sila po ay hindi pa po fully grounded sa salita ng ating Panginoon. Hindi po tayo, hindi po natin inaano yung mga tao na, ay, ang gara ng mga to, hindi po. We never judge people. Wala po tayong karapatan to judge them. Ang dapat po natin gawin ay mahalin po natin sila. If we want to please God, love everyone. If we want to please God, obey and have a bigger faith sa Kanya po pangalan. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo at manalangin sa ating Panginoon? Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, you see all of us, Panginoon. Alam mo po yung ginagawa po namin, Panginoon. Alam mo po yung iniisip ng bawat isa sa amin, Panginoon. Iniisip mo po ba namin kung ikaw po ba yung may tataas o kami po, Panginoon? Lord, help us. Panginoon, sa buhay po na meron po kami, Panginoon, na ikaw po yung stick po namin, ikaw po yung unahin po namin, nahingin po namin yung approval mo, Panginoon, hindi ng mga tao na nasa paligid po namin, Panginoon. People have their own high standards for how we should believe, Panginoon. Pero ikaw, Panginoon, ang gusto mo po, Panginoon, ay mabuhay kami na naaayon sa iyong kalooban. Mabuhay kami ng tama, Panginoon. Mamuhay kami ng matuwid, Panginoon. Lord, basahin mo po ang puso't isipan ng bawat isa sa amin at alisin niyo po yung pagiging people pleaser namin, Panginoon. Lord, palitan niyo po ito ng pamumuhay na ikaw yung dapat na nabiblis, Panginoon, sa bawat gawa po namin, Panginoon. We are not created to please people. We are created to please you, O God. Lord, forgive us for everything, Panginoon, na nagawa po namin, Panginoon, na imbis na ikaw po yung i-please po namin, mas pinangunahan pa po kami, Panginoon, na i-please yung mga tao. Lord, sorry po kung minsan namubuhay kami, Panginoon, sa nais ng mga tao kaysa sa nais mo na maging buhay po namin. Lord, sorry po kung hindi ka po namin napaglilingkuran ng tama at ng kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Lord, I pray, O God, na ang bawat kapatiran po namin sa oras na ito, ikaw po, Panginoon, yung mangusap. Ikaw po, Panginoon, yung kumatok sa puso't isipan ng bawat isa sa amin, na anak, ikaw, Panginoon, yung dapat po namin paglingkuran. Lord, I pray, O God, na open our eyes, our ears, our heart, Panginoon, for us to see and understand, Panginoon, your will, and for us to see your approval, Panginoon. Lord, mamuhay kami, Panginoon, ang naayon sa iyong kalooban, Panginoon. At salamat po sa iyong mga salita, Panginoon, na iyong binigay po sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan sa bangika, Panginoon. Sa iyo po namin itinataas at pinagkakatiwala ang lahat. Ito po ang aming panalangin na may pagpupuri, pagsambat paniniwala sa tanging pangalan lang po ng iyong anak na si Jesus, ang lahat may nagsabi namin. Amen. Lumako po tayo sa una. Powers above all things.
Above all kingdoms, above all thrones, above all nation and all creation, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and taught me above all. Itaas po natin ang ating mga tinapay, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya ay pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay tumangkot ng tinapay, nagpasalamat at pinagtira-piraso ito, at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Basahin po natin ang sabay-sabay ang ating mission statement. Jesus raised these thieves as church committed to bring people towards a right and fruitful relationship with God. Model a church where Jesus is the head and the members are disciples, to help transform our communities so that there is love of God, economics, efficiency, lasting peace, public justice, and individual righteousness. Taas po natin mga Pilipinas. Tayo na natin. Ama namin nasa langit, taus-puso kaming nagpapasalamat sa tinapay na ito na sumasagisag sa katawan ng aming Panginoong Yesus, na kusang loob na inihahandog para sa amin. Sa aming pagtanggap nito, inaalala namin ang kanyang dakilang pag-ibig, ang pagtitiis niya sa krus, at ang kanyang kabutihang walang hanggan. Salamat sa biyaya ng kaligtasan at kapatawaran na aming tinanggap dahil sa kanyang sakripisyo. Linisin mo po ang aming puso at patuloy na tanggapin namin ito na may tunay na pananampalataya, pasasalamat at pagpapakumbaba sa pangalan ni Jesus. Maaari na pong kami ang sabay-sabay. Above all
dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang siya'y dumating. Awitin po natin ang Pledge of Allegiance. Salamat po sa sarong ito na sumasagisag sa iyong banal na at mahal na dugo na nagbuhos para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan at sa aming kaligtasan. Sa bawat pag-inom namin, inaalala namin ang iyong walang kapantay na pag-ibig at ang sakripisyong ginawa mo sa krus upang kami mailigtas at mabigyan ng bagong buhay. Puspusin mo kami ng iyong presensya, linisin ang aming mga puso at patatagin ang aming pananampalataya. Sa iyo, tulungan mo kami mamuhay ng may kabanalan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay po natin yung natin. Salamat po sa banal na hapunang ito sa pamamagitan ng tinapay at saro. Inaalahanan mo kami ng sakripisyo ng aming Panginoong Hesus at ng iyong dakilang pag-ibig. Maging ang aming mga puso ay patuloy na magpasalamat at mamuhay ng may kabanalan, pag-ibig at pagsunod sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas upang dalhin ang iyong liwanag sa aming mga buhay araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, maaari na po tayo makaupo na. Sa Diyos ko. Praise God, sige po.
ay pidudulog sa gawain ng pagkakaloob. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, patuloy po kami lalapit sa iyo at patuloy po na maghahandog ng aming mga tithes and offering, Panginoon. Bilang tanda ng aming pasasalamat sa buong linggo na pag-iingat niyo po sa bawat isa sa amin, sa mga tatay na nagsisipagtrabaho at nanay na nangangalaga sa mga anak at aming tahanan, Panginoon. Yung kalakasan ay patuloy po namin pinagpapasalamat na ikaw pong nagbibigay nito sa araw-araw na aming pamumuhay, O God. Kaya Lord, marapat lang na ikay aming pasalamatan, itaas sa aming mga buhay. Tanggapin mo nawa, Panginoon, ang aming mga tithes and offering bilang isang mabangong samyo at ito po'y pagpapalain niyo ang mga anak ninyo na magkakaloob ngayong umaga na ito, O God. Maging Lord, yung mga wala pong pang-offering at mga walang trabaho, mga magulang, O God. Dalangin ko, Panginoon, na kung ano po yung kalooban ninyo na nararapat sa kanila. Tulungan niyo po sila, Lord, na mahanap din po nila, Panginoon, yung trabaho na nararapat po sa kanila, O God. At ikaw din po, Lord, ang patuloy na mag-bless sa kanilang paghahanap ng hanap buhay upang yung desire ng kanilang mga puso ay magampanan po nila, Panginoon. Pagpalain niyo po sila sa kanilang paghahanap ng kanilang mga hanap buhay, O God. At maging po, Lord, ng karunungan kung paano niya iingatan ang lahat ng maliligaw na ito, Panginoon. At pagpalain niyo rin po siya, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, O God. Ikaw po magbibigay sa kanya ng pag-iingat, pagpapala, maging ang kanyang mga pamilya, Panginoon, mga anak, asawa, Panginoon. Ikaw po yung magbe-bless nito, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw po, Lord, ang patuloy na maitaas namin sa oras na ito. At dalangin ko na magamit po ang pananalapin na ito sa tamang paggamit lamang po, Panginoon. Salamat po, Ama, sa ito'y pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Amen.
God